Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Ito'y part 2 video ng ating kahapon na i-vlog na lakad namin sa kabundukan ng Bukidnon. Well, ito yung, kung nakita nyo, legit triangle marker to. Ayan o. Kasi ang dot niyan ay hindi bilog, yan ay square. Ayan o. Square dot siya, may triangle at may mahabang guhit nakaturo diyan sa dinidetect ko. Palagay ko merong small stars, maliit lang diyan. Sa palagay ko kasi sa itaas nito ay meron na namang tatak na triangle na dito nakaturo. So dito yon atin na ito square na square talaga oh. So palagay ko diyan talaga nakalagay. So ito yon. Ayan oh. May triangle dito. Tsaka ito dalawa. Nakaturo yan bababa dito. At yan yung baba ng triangle at dot na square. So napakaganda. Ayan oh. Tinuro ko. Ayan. Ngayon ay paakyat pa kami. Pagdating ng tuktok ng bundok na ito ay bababa. Tsaka doon na daw yung treasure site. Grabe naman ito. Grabing sakripisyo ito. Pero sagot kasi ng nag-imbita sa atin dyan lahat. At syempre meron tayong mobilization fee. Sobrang pagod eh. 2 araw lahat ang lakad namin dyan. Kasama ang biyahe. Isang gabi ang pahinga. Kaya malaki-laki rin ang gasto ng nag-imbita sa atin. Pero sulit naman itong mga na-discover natin dito. Dito pa lamang sa dinadaanan namin na Dead Creek ay meron na. Ito yung pangalawa. Ito yung mas grabe. Kasi merong maliit na cave na pinasakan ng kwadradong bato. At 9 meters away sa harapan ng cave na yun ay merong dead old tree na merong hindi natin tiyak kung recovered o hindi, merong naghukay. Kaya meron na palang nakarating ng kabundukan na ito. Baka recovered yun. Pero atin panoorin yung sa kuweba. Hindi yung basta-basta. So ito yung isa na nadaanan namin. Maganda rin na biyakin to kasi merong mga tool mark ko. Meron siyang mga malalim na ito kasi nabatuhin ito basta-basta mabutas ng ulan kasi napakatigas ng bato na ito. Pero meron siyang mga butas na rectangular. So kakaiba rin no. Malalim din yan, nasa 1 inch. And then rectangular na mga butas. Kaya pwede siyang kabaong or itong rectangular box type na mga lalagyan. Pwedeng nasa loob nito at pwede rin sa baba kasi mayroong hollow portion sa baba. Ito, tingnan natin yung baba niya. Dito yan, no? Mayroong chamber dyan sa baba, ito. Pwedeng meron yan. Kasi sa itsura pa lang niya ay napakagandang marker. Rectangular. Nag-iisa lang yun sa bundok. Yung inakyat namin, yun lang yung itsura na ganun. So pwedeng gawing marker siya ng mga Hapon. Ang kabundukan ng nitong Bukidnon, mga kababayan, ay diyan din nagtatago ang mga Hapon noong World War II kasi matataas na bundok eh. Matataas na bundok. Kaya kudos sa mga taga Bukidnon na nanonood ngayon. Meron tayong mga kaibigan diyan, yung ating binisita nung nakaraang 1 taon mahigit na treasure sa waterfalls. Napakahirap kunin ang mga treasure sa waterfalls kasi tubig at bato. Grabe, sana ipatnubayan kayo diyan ng ating Panginoon na may turo sa inyo ang chamber sa inyong hinukay diyan sa waterfalls sa Bukidnon. Kudos sa lahat ng Bukidnon Treasure Hunters. Meron tayong maraming subscribers sa Bukidnon. At ito nga yung isa sa expedition namin na hindi ko malilimutan kasi meron akong nakitang mga legit treasure markers sa bundok. At nako,
hindi na kami nag-isip na huhukayin pa yun kasi yung hininga namin dito ay na halos ano na eh, halos hinimatay na lahat eh, kumakain na ng asin eh. Kasi sobrang init, sobrang paakyat, eh kahit bigyan ka pa ng ano eh, di ba? At saka wala kaming dalang bara o piko o panghukay kasi dala ng mga nandun na eh. Nandun na daw sa, yun nga yung puntahan namin, naghihintay na sa amin yung mga, doon kasi yung hukay nila, yung nasa river, hindi yung ito. Ito'y sarili namin tong survey sa lugar, sa mga dinadaanan namin, ay amin talaga tinitingnan ang mga bato na may marka. Kaya nagbunga naman ang ating pagod. Ay ano, hinimatay na si ano eh, yung hinimatay na yung isa eh. Kumain na nga ng saging eh. Coke Nakita Zero. niyo yung saging kanina? Kumain na eh. Ilaw na saging. Coke Zero. Ayan si Pinjulo mo. Okay pa rin. Ako dito, halos surrender na ako dito eh. Grabe, sobrang pagod talaga. Sobrang init. Sobrang paakyat. So ito na, malapit na kami sa sinasabi kong ano. Malalaki kasi, sobrang lalaki ang bato dito. Pero hindi ito yung sadya namin. Bawat mga signs na makikita ay dinidetect namin. Baka merong instant, di ba? Instant treasure inside the rock. Mga sucker deposit na nandyan lang sa gilid ng bato. Kaya kapag ganitong mga kaduda-duda ay tinitira talaga natin ang detection. Ngayon meron akong na-discover dito, itong portion dito, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ang aming live voice. Maganda kapag live eh. Ito. Yaman! Ayan. Wow. Century old na ay karaan na Yung kahoy century dito. old, nakita nyo to. Yan ay triangle yan na sobrang tagal na. Hindi na masyadong sharp yung ganyang kanto. Pero siya ay triangle na malalim. Nilapitan ko yan. At siguradong pwedeng meron dito. Sa ito, ewan ko anong klaseng kahoy ito. Talagang matanda na siya. At kaharap niya, 9 meters to 10 meters away, ito yung maliit na cave na mayroong pinasak na square na bato. Ito, panoorin nyo. Wow, baby. Wow, baby. O, dito yun, dito yun. Tut na chamber diri. Na chamber diri. Meron nga, meron dyan, no? Ah, chamber. Ito yan. Chamber Kriso. There is a chamber. Ayan, so napakagandang chamber. Meron siyang man-made marker sa gilid. Ito, medyo maano lang ang ating kamera, magalaw kasi pagod na eh. So ayan itong sa gilid, triangle na mahaba, nakaturo paloob dyan. Kaya itong rectangular or square dyan na nakapasak, isa din yan sa marker na nilagay lang dyan. It's either under that square rock kasi nakabaon ng kalahati ng square rock o baka nasa loob lang ng square rock. Kung malapit lang to, ang sarap balikan, no? Ay wala na talaga kaming lakas dyan. Ang lakas namin ay para maglakbay na lang, hindi na yung maghukay at magbiyak pa. Wala na talaga. Kaya ito, napakaganda Parang nagmalikmata nga ako dyan. Paningin ko ay yung treasure box ng paningin ko dyan eh. So ayan, sa harap lang yung tapat lang yung triangle yung marka Century old tree. Merong ewan ko lang kung recovered yan kasi isang hukay lang ang meron dyan.
Isang hukay lang. Ibig sabihin, kung isang hukay ay... Kung test dig kasi, marami ang test dig. Kapag test dig, pwedeng 3 test dig, 5, 7. Yun yung hindi nakuha, yung maraming butas-butas. Pero kapag isa lamang, yun ang delikado. Kasi baka na-target talaga. Kasi nakaharap sa cave na may square rock, ang hukay nila nakaharap. At meron ding triangle sign. Malalim yan, parang yata 1 ruler ang lalim yan. Talagang malalim yan, mga katits. Kaya sure ako, kung wala sa kahoy ay nandun sa yung entrance na merong square rock. Kaya ito, may pakita ko sa inyo na malikmata oh. Dili kita punan ba? Kanang resong ipaslakan raw. Tango na ang kabuton. Oh, ayan, ano yan mga katits, di ba? Yan ay malikmata eh. Alright, so hanggang dito lang muna tayo mga katits. Merong part 3 ito, last episode ng video na ito na napakaganda. Dahil nga, legit na legit yung nakita natin. At ako'y magpaalam na, Merry Christmas and Happy New Year, Prosperous New Year, Golden New Year sa lahat ng ating mga katits. Sana aswertihin tayong lahat pagpasok ng 2026. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.